tayong tawaging mga banal, sapagkat malinis na ang ating kalooban at ating mga puso, mga pag-iisip, buong kaluluwa at buong nating pagkatao. Kaya masasabi na po tayong mga banal na kapatid. Tayo po ay may bahagi sa pamamagitan ng pagtawad, sapagkat bagaman po tayo magkakaiba-iba ang layunin para makarating sa po na ito, hindi po natin yan masasabi na sarili nating kalooban o sarili nating pagpapasya kung bakit tayo nandito sa lugar na ito. Marahil yan po ay kalooban ng Diyos na binuksan ang ating mga kaisipan bilang isang paanyaya sa pamamagitan ng ating mga karamdaman na kinakailangan pala nating makaalis na dito sa karamdaman na ito na ating dinadama, na ating nararamdaman sa mga panahon nung nandun pa tayo sa bahay. At sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos, tinawag po tayo para makarating po dito sa pok na ito. Para magpagamot, unang-una para makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat alin po baga ang magandang sabihin? Pinatawad na tayo ng ating pagkakasala, bagamat meron pa rin tayong karamdaman pag-uwi natin sa ating mga tahanan, o tayo po ay pinagaling, subalit mabigat pa rin ang ating kalooban, hindi natin naramdaman sa ating sarili na ang ating mga pagkakasala ay pinatawad na ng Diyos. Alin po baga ang maganda doon? Siyempre po, ang pinakamaganda doon, kahit meron pa rin tayong dinaramdam na karamdaman o sakit man sa ating katawan, ang malaga, tayo po ay gumaan na ang ating kalooban. Nawala na yung mga pag-iisip natin ng mga pag-aalala sa mga bagay na ano kaya ang kahihinatnan na ng buhay natin dahil sa mga paghihirap na ito na hindi maalis ang sakit ng ulo, hindi maalis ang sakit ng tuhod o balakang o ano man ang bagay na nandiyan sa ating katawan ng mga karamdaman. Mas una po pinahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos na tayo sa kabila ng ating kabalisahan, mga bagay na ating pinakakinabangan ng ating katawang laman dito sa ibabaw ng lupa. Naubos natin ang oras sa pagtatrabaho. Naubos natin ang oras sa sarili nating buhay, sa sarili nating ginagawa araw-araw, subalit kahit kailan, hindi man lamang natin nasambit ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, ni pumasok sa ating mga pag-iisip dahil nga sa ating kaabalahan. Kaya ito na po yung panahon para ang salita ng Diyos, buksan po natin ang ating mga tainga. Kaya nga po ang ating tainga nakaharap yan sa harapan para kung ang nakakausap natin, naririnig natin ang buong buo ang salita ng Diyos. Unang-una dapat parehas po yan gumagana. Sapagkat kung sa kabila lamang gumagana, lalabas yan sa kabila. Kaya dapat sasapuhin natin lahat ang salita ng Diyos. Ipasok natin sa ating mga puso. Damahin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat unang-una, kapag pinatawad na po kahit nasumpungan natin, na pinagaharian na tayo ng Diyos sa ating mga puso, ang lahat ng ating mga kahilingan, kagalingan man ang karamdaman, solusyon man sa mga problema, kagandahan man ang buhay, kaligtasan sa lahat ng kapamakan, lahat ng yan, dagdag na lang po, karagdagan na lang sa ating mga hinihiling sa Kanya. Kaya po, kung ating malalaman, bilang tayo tinawag sa pamamagitan ng mga panahong ito, nandito tayo sa harapan niya. Unang-una, dapat makilala muna natin. Isipin natin na sa pamamagitan ng pagtawag na ito, ang apostol at dakilang saserdote ng ating kinikilala, si Jesus. Dito po ipinakikilala, sapagkat mula pa nung bata tayo, ang pagkakilala lang natin sa ating dakilang Panginoon, guro, maestro, tagapagligtas, anak ng kataas-taasan, anak ng Diyos, anak ng tao. Yan po ang mga pagkakilala. Subalit, mula nung tinanggap na ng ating dakilang Panginoon, nung siya'y nabayubay sa krus, inalay niya ang kanyang buhay, na siya na po ang pinakahuli na nag-aalay, sapagkat buhat po ng mga panahon noon, ang mga tao ay nagsisipag-alay ng mga alay na uukol sa pinagkakasala ng bawat isa.
At, at meron din pag-aalay na uukol naman sa mga pangunahing bunga na tinamasa o tinanggap ng isang taong nagtatanim o nangangalaga ng mga hayop o anumang pagpapala na tinanggap sa buong panahon. At sa mga tao naman, lahat ng pagkakasala mayroong katumbasin na pag-aalay. At naroon na rin yung ginagawa ng mga punong saserdote na nag-aalay at nagsusunog ng kamangyan. Taon-taon pumapasok ang pinakapunong saserdote doon sa pinakagitna ng hain ng pinagsusunugan ng kamangyan. Pero pang ating dakilang Panginoon, minsan lamang po siya pumasok sa dakong kabanal-banalan. Na walang iba, wala po siyang dalang ibang alay maliban sa kanyang sariling katawan na idinipan niya sa krus. At pagkatapos, pinahirapan ng mga tao, dinuwahani, sinaktan, hinampas, tinadyakan, lahat ng yan dinanas ng ating dakilang Panginoon na ang kanyang katawan handa niyang ialay alang-alang sa bawat isa sa atin na nangagkakasala. Alang-alang sa bawat isa sa atin na mayroong mga karamdaman na kinakailangan tayo ay magkaroon ng tinatawag na pag-asa. Makapasok tayo doon sa kanyang kaluwalhatian. Ito na po yung paghahanda. Unang-una, nakikinig muna tayo ng salita ng Diyos. At ipapasok natin sa ating mga puso. At pagkakaroon na tayo ng tinatawag na pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po dito sa bagay na ito, dapat makilala natin ang ating dakilang Panginoon. Ipinakilala rin pala siya dakilang saserdote. Dahil siya lamang ang nag-alay na sarili niya ang kanyang inialay sa Diyos na tayo, bagamat hindi natin nasilayan ang ating mga mata, hindi natin nakita ang kanyang ginawa dahil lamang sa ating pananalig at pananampalataya sa kanyang ginawa. Mas mapalad pa tayo kaysa kay Tomas, na si Tomas na sinasabi niya, hindi ako maniniwala na ang dakilang Panginoon ay nagbangon sa mga patay hanggat hindi ko maipasok o makita ang butas ng kanyang mga kamay at maipasok ko ang aking mga daliri sa kanyang tagiliran. Subalit sinasabi, mas mapalad yung mga tao na bagamat hindi nakita ang ating dakilang Panginoon, subalit nananalig, nananampalataya na nangyari nga ang mga bagay na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kaya siya naman po ay tinaas ng Diyos at tinawag siyang dakilang saserdote at apostol dahil lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ay tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya, sapagkat siya ay naaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasa ay may lalong karangalan kaysa bahay, yaong nagtayo ng bahay. Dito po makikilala natin. Alam natin na sinugo ng ating dakilang Panginoon si Moises. Na si Moises po, mula nung kanyang pagkabata, dahil nga sa katakutan na ang mga sanggol noon pinapapatay, inilagay sa isang parang tiklis, ipinasok doon, ipinaanod hanggang makarating doon sa anak ng paraon. At inalagaan lumaki. 40 taon na natuto ng mga karunungan ng mga Ehipsyo. Karunungan na bunga lamang ng mga kaalaman dito sa ibabaw ng sanglibutan. At pagkatapos noon, nung ipagtanggol niya ang isang Israelita dahil lamang sa pang-aapi ng Ehipsyo, siya ay tumakas at napunta sa ilang. At doon na siya tinawag ng Diyos, nung siya ay pumasok sa isang yungib, at nakita niya ang isang punong kahoy na nagliliyab. Tinawag siya at nakarinig siya ng tinig na sinasabi, alisin mo ang iyong mga panyapak, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal. Ito na po yung pamamaraan ng Diyos na tinawag si Moises na 40 taon din na nabuhay sa parang at ang sinugo na siya ng Diyos na bumalik sa Ehipto para haguin ang mga Israelita. Siya ang nanguna sa iba't ibang mga kababalaghan na sa pamamagitan ng tungkod na ipinagkaloob sa kanya, marami pong mga nangyari. Hanggang sa ang mga Israelita ay makatawid doon sa dagat na hinati sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan din ni Moises, ipinagkaloob ang 10 utos
ng 10 utos na ito ay ang mga Hebreo, ang mga Israelita, buong katapatan nilang ginagawa na sila sa kabila ng kanilang mga pagiging Hudyo, sila ay masikap nilang ginagawa na o sinusunod ang mga kautusan ni Moises. Subalit nung dumaan sa kanilang ating dakilang Panginoon, may pinanganak sa isang saksaban, hindi nila nakilala at nangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Hindi rin nila nakilala. Ano po ang ginawa nila? Sila ay nagsisigawan na ipako isa sa krus. Sapagkat ang pagkakaalam lang nila ang ating dakilang Panginoon ay isang suwail na tao. Isang tao na hindi sumusunod sa mga kautusan ni Moises. Bagamat naturing ang Hudyo, subalit hindi nila nalaman na yun na pala ang anak ng Diyos na sinugo, na hinihintay nila. Hanggang sa ngayon, hindi nila nakilala ang tinatawag na Mesiyas. Walang iba ang ating dakilang Panginoon na ipinapako nila sa krus. Hanggang ngayon, umakyat na sa langit na kaupo na siya sa luklukan ng Diyos. Subalit, hindi pa nila nabubuksan ang kanilang mga kaisipan na yun na pala ang Mesiyas na kanilang ipinapago, pinahirapan hanggang sa kamatayan. Kaya po, pagamat po si Moises ay sinugo ng Diyos para hanguin ang mga Israelita. Subalit, mayroon pong mas pinakamahalaga pa kay Moises, sapagkat siya po ang bugtong na anak ng Diyos na inililigtas niya hindi lamang yung mga Israelita, kundi ang buong nandito sa ibabaw ng sanglibutan, lahat ng tao ay maligtas. Hindi po sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na walang nangyayari sa atin, kundi kung ang pagkatapos ng buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, lahat po ng tao mamamatay. Pagkatapos po ng kamatayan, itong naging isang kaluluwa natin. Pagamat tayo ng espiritu, meron tayong katawan naman. Subalit, itong naging isang kaluluwa, ito po ang haharap sa ating dakilang Panginoon. Ito po ang hahatulan kung saan paroroon. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng matuwid, tayo po ay duro naman sa inihanda niya sa kanyang kaluwalhatian. Subalit kung tayo po ay manasuwain, matitigas ang ulo, tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sinusunod natin lahat ng layaw dito sa ibabaw ng sanglibutan, ayaw man natin, sigurado tayo doon sa kapahamakan. Sapagkat tayo na rin ang naglalagay ng ating sarili para tayo mapahamak. Kaya sinasabi, higit na mas mahalaga yung nagtayo ng bahay kaysa bahay. Sa makatuwing bagay, higit na mahalaga yung sinugo o yung higit na mahalaga yung sinugo na bugtong na anak ng Diyos kaysa doon sa sinugo na naghango sa mga Israelita. Sa makatuwing bagay, higit na mahalaga si Kristo na siya ang pinaka-puno ng sangbayan o kaya siya ang nagtayo ng bahay. At ang bahay na yun, tayo po yun, sabi po dito. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, dapat ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya. Gaya ng lingkod na pinagpapanuto sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagpapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kaya po, ano po ang dapat nating pag-ingatan? Sinasabi dito, si Kristo gaya ng anak ng puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Ito po, itong katawan nating laman na ito, naririyan sa gitna niya ng puso. Sa pamamagitan po ng ating mga tainga, ipasok natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Namnamin natin. Tingnan natin sa ating mga sarili. Bakit hindi siya makapasok? Marahil tayo ay makasalanan. Ano po ang dapat natin gawin? Alisin natin yung dating nakalagay dyan na pagkakasala. Maglinis tayo ng ating mga kalooban. Kung meron tayong kapatid na hindi pa napapatawad, patawarin na po natin. Sapagkat hindi na natin nalalaman na baka pagtulog natin mamaya kinabukasan, hindi na tayo magigising. Sayang, hindi tayo nakapagpatawad ng pagkakasala.
Ano pa ang dapat na gawin? Kung meron po tayong mga kinaiingitan, kinaiinisan, kaaway pa, na bagamat hindi naman tayo ang inaway, kundi tayo ang nangaaway, magpatawad na po tayo sa kanila. Sayang yung pananalangin natin ng Ama namin. Patawarin mo kami ng aming mga utang, gaya namin nagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Hindi po magkakaroon ng kahalagahan yun na matatago natin ang kapatawaran sa Diyos kung tayo hindi rin marunong magpapatawad ng ating mga kapatid. Na yan din naman ay nasa kalagayan din naman na kawangis natin, kamukha natin, katulad ng mukha natin, nalarawan ng Diyos, inanyuan, hawig natin, hawig ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin, wala pong lumalabis, walang nagkukulang, lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin niya. Kaya po tayo pantay din sa paningin niya. Na dapat tayo mga patawaran, mga pahayagan ng mga pagkakasala sa bawat isa. Magtulungan sa lahat kung ang isa ay napapahamak, kung isa ay nalugmok, kung ang isa ay nadapa, ibangon natin. Lahat tayo magtulungan hanggang sa makarating tayo na ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan maligtas at wala pong maiiwan na mapapahamak, kundi makarating tayo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung si Kristo ay nagpapakilala na tunay na puno ng bahay niya, ang bahay niya po na sinasabi tayo po yun. Kung mayroong pagkakasala dyan sa ating mga puso, iwaksi po natin yan. Pagkos ipasok natin sa ating mga puso ang ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, sapagkat sinasabi sa bahagi ng kasulatan na ang pasimula ay may salita o berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa makatuwid bagay, nagkatawang tao ang berbo. Walang ibang ating dakilang Panginoon na siya rin ang salita o berbo. Na ito rin ang pinangangaral natin salita ng Diyos na kapag siya'y pumasok sa ating mga tainga at nakapasok yan sa ating puso, tunay na nandidiyan na. Naghahari sa ating kalooban ang ating dakilang Panginoon. Mararamdaman na po natin na tayo pinatawad na kapag maririyan na sa ating mga puso. Kaya po, ingatan po natin, matibay ang pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa. Sapagkat tunay sa sinasabi, kaya nga nang sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng pamumungkahi. Kung tayo man po ay mayroong pangkatigasan ng ating mga puso, huwag po natin ilalagay ang ating mga sarili na tayo ay nasa katawang lamang. Malambot ang ating pangangatawan sa labas, subalit ang ating puso ay sintigas ng bato. Sabi nga sa kanta, pusong bato. Malambot ang ating katawan. Umaayon lang tayo sa lahat ng layaw dito sa ibabaw ng sanglibutan, pero ang puso na yun napakatigas, hindi marunong magpatawad. Sintigas ng bato. Hindi marunong tumanggap ng salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi dito? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa pamumungkay, gaya ng mga araw ng pagtukso sa ilang. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila ay nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Ano pa't aking isimpa sa aking kagalitan, sila ay hindi magsisipasok sa aking kapahinahan. Kaya po inapito na po yung paanyaya ng ating dakilang Panginoon. Dalawa lang po ang lalakaran ng tao. Makipot na pintuan, sikapin po natin makapasok doon. At hanapin natin yung kanyang kaharian. At ang maluwag na daan patungo sa kapahamakan. Kaya po tayo, huwag na tayong gumaya ng ating mga ninuno. Nung maalala natin ng panahon ni Moises, 40 taon ka sa kasama ng ating dakilang Panginoon. Pagka umaga, meron silang ulap na tumatakip sa kanila dahil sila'y nasa ilang. Para lamang huwag mainitan. At sa gabi, parang halinging apoy na nagliliyap para mayroong tanglaw sa kanilang dadaanan. Subalit ano po ang ginawa nila? Iniwan lang sila saglit ni Moises at umakyat doon sa bundok ng Sinai.
na ito na yung panahon ng pagkakaloob ng 10 utos. Ano po ang ginawa ni Aaron ng kanyang kapatid? Ang lahat ng mga tao, sapagkat sila ay tunay na mayroong mga daladalang mga ginto sa kanilang mga katawan at sa kanilang mga daladalahan. Ito ay kanilang pinagsama-sama at sinunog. At pagkatapos niluto at ginawang parang isang ribulto na katulad ng isang baga. At pagkatapos ng kanilang pinagluhod-luhudan, at doon sila nagsisamba. Sa makatuwid bagay, ang Diyos na mapanibubuhin ay hindi papayag na meron siyang kaalaw na dapat siya lamang ating sambahin, siya lamang ating paglilingkuran. Subalit ano po ang ginawa ng mga Israelita? Dahil sa kanilang mga gawa ng kamay, doon sila lumuhod na salip sa lumalang, ay doon sila lumuhod sa linalang nila. Kaya po tayong mga tao, sa mga panahon po ngayon, huwag po natin papatmatigasin ang ating mga puso. Bigyan po natin ng daan ang kapangyarihan ng Diyos ang magpukaw sa ating mga natutulog na damdamin, ng ating mga kalooban na wala, na hindi man lang natin naaayos ang ating mga buhay. Ito na po yung panahon sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kinakailangan mabuksan ang ating mga pag-iisip. Huwag na tayong maging katulad ng mga naunang na nating mga ninuno ng mga Israelita na lagi silang nagkakamali. Ito na po yung panahon. Bagamat hindi natin kaya na baguhin ang ating sarili, meron naman po siyang ipinagkaloob na kapangyarihan ng Espiritu Santo na tayo ay tuturuan, ipapaalala na kung papaano ang mga kautosan noon ay isinulat sa pamamagitan ng tapyas na bato. Subalit kung ating papalambutin ang ating mga puso, hindi na po niya isusulat sa tapyas na bato ang kanyang mga utosan. Sa makatuwid bagay sa ating mga pusong laman, isusulat na ang kanyang kautosan na walang iba, tayong lahat ay mga iibigan. Paano po natin maiibig? Nasasabihin natin, iniibig natin ang Diyos. Samantalang hindi natin iniibig ang ating kapwa, na palagi natin kasakasalamuha, palagi natin nakakausap, palagi natin nakikita. Sasabihin natin, iniibig natin ang Diyos, hindi nga natin siya nakikita. Samantalang ang ating kapwa na nakikita, hindi natin mapakitaan ng pag-ibig. At paano naman natin maiibig ang ating kapwa kung hindi naman natin iniibig ang ating sarili? Sapagkat sabi sa mga kautusan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kaya unang-una, ipakita muna natin ang pag-ibig natin sa ating sarili. Sasabihin natin, makasarili. Hindi po. Ang pag-ibig po sa ating sarili, unang-una, dapat po minamahal natin ang ating buhay. Iniingatan, sa halip na ilagay dyan tubig, huwag alat. Sa halip na iyan ang ilagay sariling hangin, huwag usok. Sa halip na pagkainin dapat ng masustansyang pagkain, ang ino ang ginagawa. Lahat ng mga walang pakinabang. Sabi nga, mga basurang pagkain, ano-ano po yun, mga chichirya, mga soft drinks, mga kung ano-ano, mga bagay na wala namang pakinabang, na akala natin makakatulog, subalit dahil nga dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang lahat negosyo. Bili naman tayo ng bili. Kaya po, isipin natin, ano ba ang mga bagay na mapapakinabangan ng ating kapwa? Nariyan pa ang cellphone na ginagamit para ang tao sa halip na manalangin bago matulog, sa halip na magpasalamat bago kumain, ano pong ginagawa? Nagsiselfie pa bago matulog, pinipicturean pa yung pagkain bago matulog, kung ano-ano mga nangyayari na walang halaga sa harapan ng Diyos. Ano po ang dapat nating pakinabangan? Unang-una, paggising pa lamang natin ang ating mga mata, magpasalamat na tayo sa Diyos. Pagtulog natin, bago tayo matulog, magpasalamat din sa Diyos. Sa bawat araw na ating paglakad, anuman ang ating ginagawa, gawin natin lahat na pinupapurihan natin ang Diyos. Sa makatuwid, itong katawan na ito, pag-ingatan natin na buo. Ang kaluluwa, ang espiritu, ang katawan, dapat masumpungan tayong buo ito sa pagdating ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po tayong mga tao,
huwag na tayong umayon sa dating ginawa ng ating mga ninuno. Bagamat tayo nasa mga makabagong kalagayan sa ngayon, maraming mga kaabalahan, nariyan ang telebisyon, nariyan ang kung ano-anong mga napapanood natin. Pag-aralan natin, sapagkat pinagkalooban tayo ng talino, ano ang dapat natin gawin sa ipinagkaloob na yan. Ang banal na kasulatan, basahin po natin, buksan natin. Kung ang mga cellphone ginagamit natin sa komunikasyon, komunikasyon lang, huwag natin gamitin sa iba. Kung mag-download tayo ng Biblia, magbasa araw-araw, doon tayong matututo na ang salita ng Diyos, kapag ating pinag-aaralan, palaging binabasa, tayo po ay mabubuksan ang ating mga natutulog na kaisipan, mabubuksan ang ating mga damdamin, at makikilala natin at masusumpungan natin na napakahalaga pala tayo sa paningin ng Diyos. Bagamat tayo ay nangagkakasala, subalit tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay sinasabing malilinis na sa pamamagitan ng salita na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, sa pamamagitan ng araw na ito, magpatawaran po tayo kung anuman ang mga bumabagabag sa ating kalooban na kapatid natin hindi pa natin napapatawad. Marahil yun ang dahilan, kaya meron tayong mga karamdaman at kagaya rin ang pagpapabaya din ng ating mga sarili sa ating sariling katawan. Yan lang po ang may babahagi ko. Salamat at pagpalain tayo ng dakilang Panginoon. Sa oras na ito, anuman po ang ating mga kahilingan, anuman po ang ating mga hinahangad, kagalingan man o mga problema na dapat magkaroon na ng katuparan o kahayagan, masolve na ang mga problema na yan. Hingin natin lahat sa pangalan ng dakilang Panginoon Jesucristo. Salamat po at isang magandang hapon po.